At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang nakakagulat na news, naglabas si Vice President Sara Duterte ng video evidence na nag-uugnay kay President Kuting ng Norte Jr. sa mga katiwalian. Ang mga ebidensyang ito ay lumutang sa harap ng publiko sa kabila ng mga nagaganap na issue sa administrasyon. Ayon kay Martin Romualdez, House Speaker at matagal ng kaalyado ng Pangulo, nagbigay siya ng testimonya laban kay PBBM, kung saan inilarawan niya ang mga hindi magandang gawain sa loob ng gobyerno. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng malaking pag-aalala at hinanakit mula sa mga taga-suporta ng administrasyon. Sa video na inilabas ni VP Sara, makikita ang ilang mga diskusyon na naganap sa mga pribadong pulong kung saan tinalakay ang mga katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Ang mga detalye sa video ay tila naglalantad ng mga hindi tamang transaksyon at mga posibleng paglabag sa mga batas. Nagbigay ng reaksyon si VP Sara na sinabing mahalaga ang transparency sa gobyerno at dapat nang ipaglaban ng katotohanan. Aniya ang mga impormasyong ito ay dapat iparatang sa sambayanan upang hindi na maulit ang mga pagkakamali sa nakaraan. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon ng mga pahayag ni Romualdez. May mga sumuporta sa kanyang hakbang habang may ilan ding nagdududa sa kanyang mga motibo. Ang mga oposisyon ay mabilis na pumuna sa administrasyon at itinuturing ng isang malaking pagkakataon ito upang muling suriin ang pamamahala ni PBBM. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon tungkol sa mga aligasyon at nakatuon ng atensyon ng publiko sa mga susunod na hakbang na gagawin ng administrasyon. Sa gitna ng mga kontrobersiya, mananatiling vigilant ang mga mamamayan at ang mga grupo sa civil society upang siguraduhin may accountability ang pamahalaan. At narito nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Someone na may plano tungkol kay BP Sara Duterte. Ano kaya yan? Ulit, balik tayo doon sa dalawang iniisip ko. Yung Okada video na maaring may video na tungkol doon kasi yun yung kwento, maaari, hindi ako sure. Pero ang mas leaning ko is doon sa impeachment na kung saan inutusan ni Javi itong mga alipores niya para gumawa ng impeachment complaint. Kasi paulit-ulit na dinideny, lalo na yung mga tinatawag nilang young guns sa Kamara, yung mga batang nagmamagaling yan. Nakakala mo ang galing-galing. Yung mga bagong saltang congressman yan. Yung mga young guns na yan na siguro inutusan ni Tambi na tirahin si BP Sara Duterte tapos panayan din ay wala namang impeachment. Excuse me po. Sigurado, sabi nga ni BP Sara Duterte, meron siyang hawak na video. Maari kayang yung video na yun inutusan ni Tamba itong dalawa, si Franz Castro, si Ontiveros at saka si Trillanes. Tandaan ninyo, etong tatlo na to, mga kandidato uli ito. So ibig sabihin po, kailangan nila ng pondo. Alam naman natin, di ba? Sabi nga, hari ng pondo, hari ng pondo. Ay, hari pala ng tondo yun. Wala pa sa tono. Hari ng pondo. Di totoo naman, di ba? Alam naman natin kung sino yung hari ng pondo na tinutukoy ni Madam BP Sara Duterte. Dalawa lang naman yan. Si Specker at saka si Saldico. Yan ang tinutukoy po ni Madam BP Sara Duterte na hari ng pondo. So, ibig sabihin, kung ikaw ay kandidato uli at ikaw ay kailangan mong magastos ang tumakbo bilang kandidato, magastos po. Sobrang laking gastos para ikaw ay kumandidato, kongresista. Ang tindi ho ng laban yan. So, kailangan mo talaga ng malupit na ayuda. Alam na natin yan. Malupit na ayuda, malupit na proyekto.
at para ipamudmod dun sa mga constituent mo at ipagmamalaki mo ngayon sa'yo. Di ba? Kaya mga kaibigan, abangan po natin itong video na to. Exciting. Ito ang exciting na video. Kasi itong video na to, sigurado ko, sabi nga niya siya mismo alam niya yun Siya mismo may hawak ng video na yun. Aminado siya. Hawak niya mismo yung video, hindi nga niya nilalabas 'di ba? Pero pag dumating yung panahon na lumabas yung kwento, magsalita siguro si Javi na hindi niya inutusan. Eto na, live na po tayo. Magandang araw po sa inyo. Kahit Sabado, magbabanatan tayo dahil alam niyo naman, ang lupit ng mga issue ngayon sa lipunan. Grabe umiinit talaga. Galit na ho si Junior. Sabi niya, anak ng tutsa. Oo. Kamusta ho kayo? Pero bago tayo muna magbati-batian portion mo po muna tayo. Kamusta naman po yung ating audio? Napapakinggan niyo po ba yung aking audio? Binabati natin to. Unang-una ito unang-una ito si Jim Lord. Diba? Ayan, binabati natin si Jim Lord. Testing lang kung okay bang mag-live na sa labas na ganito ang setup. Okay, right. Dito po tayo sa show po ng Mocha Girls. So, eto na. Loud and clear daw. Yun. Tingnan nga natin. Loud and clear. Kaya lang, kakabit ko sa headphone. Baka mawala. Malinaw. Malinaw po ba? Kasing linaw po ba ng filter natin? Ang filter to. Animal. Yung mga kababayan natin dyan sa Davao, naghahanda na sa rally natin mamaya. Anharot, ano ba ito? Malinaw po ba itong audio ko? 8 minutes ba to? Hindi natin gagayahin yung si Mr. Content na si Mike Abe. Hindi tayo ganun. Para lang pagkakitaan kayo, magbabalita siya ng 8 minutes na wala namang kakwenta-kwentang vlog. Alam mo to si Mike Abe, sa totoo lang, dahil siguro sa 30 years na siyang nasa SMNI, tapos bigla siyang natanggal, di umano, baka sa 30 years na nabulok na yung utak nun, baka napanis na kaya nawala na siyang opinion, diba? Baka kaya yung opinion niya parang pantanga. Ewan ko, tumandang paurong yung animal na yun diba? Sayang. Siya pa naman ay sana yung matalino noon Pero dahil sa bitter siya kay Pastor Kibuloy, wala na. Kailangan niya ng rumakit ng solo. O diba? Ganda ng filter mo. Oo nga Ganun talaga Actually, tinatanggal ko nga yung filter, di ko matanggal O Spencer, Lakale. Hello sa'yo, Boss Spencer. Nanay Morning Dew, iniwan ako ni Boss Dada. Pinasara daw ang airport na. Wala namang ganung kwentuhan. Tanong natin kay Boss Dada at kay Coach Oli. Sigurado ako natutulog ngayon yun doon kasi biglaan yung pagpunta nila doon. Iniwan nga nila ako Hindi ako sinama, hindi mala ako sinabihan. Pambirang buhay ito. Sana hindi naririnig yung natin, yung audio kasi may bandahon tumutugtog dito. Ito palang bandan to, taga Davao to Binabati natin tong bandang mga taga Davao. Mga solid banateros daw tong banda na to. Yan. Start na. Easy lang, easy. Batiin mo natin hanggang makapasok muna yung mga kababayan natin. Antayin lang natin sila makapasok tapos pag-usapan na natin ito na namang banat ni Junior. Ay nako, Pangulong Marcos, nagagalit ka na at nagagalit ka. Hindi ko alam kung bakit ka nagagalit. Lahat ng tanong ninyo ay sinagot na kahapon isang araw pa. Kagabi, diniscuss ko. Bakit tila ata wala nagsasabi sa inyo ng sagot? Kayo ba ay talagang ayoko na sabihin yung salitang pero Mr. President, bakit ganyan? Iniwan yung manager nila. Oo nga, ito si Boss Dada at si Coach Oli.
paggising ko, nasa Tabaw na. Sasama sana ako. Makikirally sana tayo. Kaya lang, iniwan ako. Alam mo naman, ilang beses na akong iniwan. Kaya nadala na tayo sa ganyan, di ba? Eto, binabati natin. Uy, grabe ka naman, Spencer Makabangag. Huwag kang ganun. Makabangag ka naman, para namang bangag talaga. Easy, dahan-dahan lang. Ayun, natapos na yung banda. Ayan, binabati po natin. Maisog. Ano maisog party list kayo naman? Huwag naman ganun. Ayos-ayos nung biglang party list ang gagawin. Eto na. Pag-usapan na natin. Sige, simulan na ho natin yung banatan. Pag-usapan ho natin, kasi si Pangulong Marcos, may banat na naman siya. Aba, this time talagang galit na po siya. Galit na. Talagang tumaas na boses niya. For the first time, tumaas ang boses ni Marcos, di ba, alam naman natin yung parang yun chillax lang yun Yung parang, alam yun chillax lang na presidente si Marcos Ngayon biglang nagagalit na. Kaya lang, parang yung kinagagalitan niya, parang medyo wala sa lugar sa tingin ko. Bakit kanyo? Papaliwanag natin yan pasok. Ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga may kinalaman sa kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na tinawag niyang secret agreement. Naku, secret agreement pero nalaman niya. So hindi na secret yun, di ba? Anong klaseng secret yun? Nalaman ng taong bayan, secret. Ano ba naman yan, Pangulong Marcos? Oo. Hindi na secret yan. Yan ang pag-amin ng Chinese Embassy na meron talagang nangyaring gentleman's agreement sa administrasyong Duterte. Tapos, itong si Sumulsol, yung China. Akala ko ba, galit na galit kayo sa China. Akala ko ba, demonyo mga incheck. Tapos biglang magpapaniwala naman pala kayo sa sasabihin niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Mas lalong nakumbinsi si Pangulong Bongbong Marcos na sikreto ang nangyaring gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay sa paghatid. Alam mo, sa totoo lang, nakakairita yung salitang secret, Binunyag daw ng Chinese yung secret agreement. Yung secret talaga yan, sinikret sa taong bayan, sinikret sa publiko. So, ibig sabihin, itinatago. Bakit sasabihin sa publiko kung secret? Di ba? Anong kalokohan ito? Ng supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Show. Kasunod yan ang pag-amin mismo ng China na meron talagang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ayon sa Chinese Embassy na buong gentleman's agreement sa administrasyong Duterte. Alam mo, itong mga inchik na to, tinatarantado lang kayo niyan. Pinakita ko na ho yan sa news sa Inquirer, 2013. Meron ng agreement between Pinoy and the Chinese ambassador. May sikreto na nasa Inquirer ho yan. I-google nyo, wag ho kayong tatanga-tanga. I-google nyo naman. Minsan, alam mo, simpleng Google na lang, di nyo pa ginagawa. Pasensya na pero ang simple-simple nun, meron dun agreement, nasa Inquirer 2013. Merong agreement doon na hindi magdadala tayo ng pang-construction doon sa Ayungin. So, paano nangyaring kay Duterte yan? Anak naman ng putya, oo. Kayo namang PCO, ang dami laki-laki ng budget nyo. Ibigay nyo na lang sa akin kung hindi naman pala kayo magre-research at hindi nyo ibibigay sa presidente. Napapahiya yung presidente sa ginagawa nyo yan. Mantakin mo, hindi niya alam. Panahon pa ni Pinoy, may agreement na yan. Kaya nga ang sabi ni Pangulong Duterte, status quo. As is, where is. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang kung ano yung naging kausap agreement before. Lahat yan nasa balita. Pinoint out natin yan. Anto, ulit-ulit. Dapat dito magalit si Libayan. Kasi paulit-ulit Simpleng bagay, di nila lang i-review. Patuloy raw yan sa unang bahagi ng termino ni Marcos hanggang sa noong February 2020. Tapos magpapaniwala kayo dito sa Chinese Embassy na to. Siyempre, akala ko ba sila kalaban? Siyempre, pag-aawain kayo niyan. Ganyan ang mga kalaban, lalo ng mga chismosa. Di ba?
Para pag-awayin kayo, magchichismisan, sasabihin dito, alam mo ba, sabi ni ganito yung sinabi. Pero wala naman talagang sinabi. O nandiyan pa si Marisol, dadagdagan, di ba? Marami yan sa Mocha Girls. Yung chismoso, tsaka kaya nasipa yung mga animal na yun. Kasi nga, chismoso, tapos may gagatong, di ba? Alam mo, uso na yan. Tapos naninibala pa kayo sa mga inchik na yan, yung mga, naku po, syempre, ginugulo na lang tayo niyan. Di ba? Para pabayaan natin para mag-away-away tayo. Para naman ninyo nakalimutan yung salitang divide and conquer. Di ba, simpleng bagay eh. Po, tuloy natin. 3, hindi na raw ito sinunod ng ating gobyerno dahilan ng pagtaas ng tensyon sa teritoryo. Ang pahayag na yan ng Chinese Embassy, taliwas sa sinabi ni Duterte na walang kasunduan, kundi status quo lang na ang ibig sabihin ay pagpapanatili ng nakagawian sa Ayungin Shoal. Ang problema, verbal lang daw ang naging kasunduan, bagay na ipinagtataka ni Pangulong Marcos. Lalo Ito tingnan nyo itong bagay na to. Dito, kinontradict niya yung sarili niya. Sabi niya, kinakataka niya bakit daw walang dokumento. Kinakataka niya, walang dokumento. Tapos sinasabi niya, napaka-imposible naman nun. Abogado si Pangulong Duterte, tas walang dokumento. Sinagot mo na yung tanong mo. Ibig sabihin ng walang dokumento, walang naganap na pag-uusap na beyond doon sa sinabi ni Pangulong Duterte. at walang bilin o banggit man lang daw ang nakarang administrasyon tungkol dito. Hindi ko nga maintindihan. Very Talagang experienced lawyer si President Duterte. sinagot mo na yung tanong mo. Hindi mo maintindihan, very experienced lawyer si PRRD, and yet walang document. You answered your question. Diba? Bakit? Simple lang. Dahil wala. Dahil wala namang usapan. Nagpapaniwala ka sa mga inchik na yan. Ang abogado, lahat gusto nila nakasulat lahat. Alam mo pala eh. Alam mo pala eh. Mga abogado gusto lahat nakasulat. Lalo na kung presidente ka. Lahat siya nakasulat. Tapos wala. Tapos maniniwala ka ngayon sa dikta ng mga inchik. Di ka lang pala tuta ng Amerikano. Tuta ka pa rin pala ng inchik. At dapat hindi ka nagpapaniwala, Mr. President. Kasi ginugulo tayo mga Pilipino. Walang nakasulat na kahit isang papel. Bakit walang video? Bakit walang video? Oo nga naman, tama nga naman. Bakit walang video? Ako, yan din ang tanong ko. Bakit hindi pa lumalabas yung video? Sinasabi ng isang vlogger dyan. Di ba? Announcement, nothing. Bakit hindi nila sinabi? Deliberate yung hindi sinulat. Deliberate yun. It was decided in the last administration that we will not record this. It was decided in the last administration. Alam mo, Mr. Marcos, sa totoo lang, medyo sablay. Sablay talaga itong banat mo ito. Pasensya ka na, ha? Sablay. Alam mo kung bakit? Nagre-react ka sa chismis. Nagre-react ka sa mga assumption mo. You are just assuming that there is something na nangyari. Wherein, sinagot na kahapon, nagpa-presko na si Pangulong Duterte. Paulit-ulit niya sinabi. Paulit-ulit yung tanong para siguraduhin na yung mga media doon. Paulit-ulit yung tanong, paikot-ikot. Pero hindi nalito si Pangulong Duterte at hindi siya nagbabago ng statement. Paulit-ulit niya sinagot, consistent, that there was no agreement. Ang meron lang kung ano yung dating agreement at status quo. Diba? Napakalinaw nun. Mr. President, wala ho bang nagpakita sa inyo nung presko na yun? Yung mga balalay nyo, mga puro gunggong. Puro mga walang silbi. Yung lalo na yung mga nasa PCOO. Dahil sa katarantaduhan nyo, pinapahamak nyo yung presidente. Iyan tuloy, nagsasalita yung presidente parang walang alam. Kasi hindi nyo man lang ini-inform na sumagot na si Pangulong Duterte na walang agreement. Ako naman, kayo mga nasa PCOO, sayang ang pera ng taong bayan sa inyo.
Ginagastos nyo lang siguro sa mga kabit nyo, mga animal kayo. We will not announce it to the Filipino people. Therefore, it is a secret agreement. Ayon kay PBBM, hinahabol na niya mga opisyal na may kinalaman sa alay Grabe yung mga term na ginagamit ng media. Tsaka yung quote na, feeling ko may nagturo dito kay PBBM. May nagturo dito na talagang he is declaring a war against Duterte. I don't know if this is timing para sa maisog rally bukas. Pero halatang may nagturo sa kanya dito gumagamit na hahabulin ko yung mga parang nakipag-usap sa China. Dito talagang, maniwala kayo sa akin, itagaan nyo ito sa bato. Kung ayaw nyo sa bato, sa puno nyo itaga. Itagaan nyo ito. Kakasuhan to. Kakasuhan ni Marcos to si Duterte. Tingnan ninyo. Sigurado ako bago mag-2025, kakasuhan to. Idadamay na yung mga kaalyado ni Duterte. secret agreement at may mga tanong ang Pangulo na dapat umanong masagot ng mga sangkot sa naturang kasunduan ng nakaraang administrasyon. What did you agree to? Wala nang agreement. Mais, ano yung pinamigay ninyo? Walang Bakit pinamigay. nagagalit sa atin ng mga Hindi. kaibigan natin? sa Siopa China? o siomay, yun lang ang pinamigay. Siyempre, pinakain yung Chinese ambassador ng Chinese, so binigyan ng siopa o siomay. Yun lang yung binigay. Walang binibigay na, di ba sinabi nga ni Pangulong Duterte? Ano sabi ni Pangulong Duterte? Walang nawala. Tanungin kita sa President. Eto sling question. Meron po bang nawala na lupa o land na natag ngayon? Uy, bakit? Chinese na nandun. Wala. Panahon ni Pinoy, meron. Diba? Yung umatras tayo noon dahil sa dikta ng Amerikano, pinatras tayo. Tapos nakapag-build sila ng parang base nila doon. Panahon ni PRRD, walang ganyan. May nakita kang ilan na before PRRD, wala nang nakalagay na structure dyan. After PRRD, nagkaroon ng structure. Wala. Ikaw ang makakasagot nun. Ikaw ang presidente ngayon, hindi si Duterte. So ikaw ang makakasagot kung meron o wala. Eh wala eh. Walang nawala. Ay naku naman, Mr. President. Oo. We need to clarify the situation because yun nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Kabilang sa mga pinagtanungan niya, si National Security Advisor Eduardo Año na dating DILG Secretary. Tapos ang dami mong tinatanong, Mr. President. Ba't di mo na lang tanongin si Pangulong Duterte? Sigurado naman ako may contact. Ito, bigay ko sa iyo yung number. Para sa iyo, tawagan mo na ng diretso yung assistant niya. Pwede mong itanong. Ha? Tatay D, meron bang kang binigay sa Chinese? Totoo ba yung sinasabi niya? Kasi alam mo, ganito ginawa sa atin ng mga China eh. Nagkwento ng kung ano-ano, tapos ikaw pinaniwalaan mo. Diba? Ganun yun sa mga magkakaibigan eh. Kunwari, may magkaibigan, tapos may isang amuyong, biglang bubulong doon sa kaibigan. Ay, alam mo ba yung best friend mo? Ha? Binabanatan yung jowa mo. Ikaw naman, tatanga. Hindi ikaw tanga, yung jowa. Bigla maniniwala ka. Eh, yung pala, kaya pala sinasabi, chinichismis yun. Eh, dahil inggit lang. Diba, ganun ang mga inggitera eh. Chismosa eh. So, inggit lang. So, kakausapin ka, sisiraan yung dalawang mag-best friend para mag-away sila. Tapos, kayo na ngayon na mag-best friend. Diba, ganun ang siraan yun eh. Tapos naniwala ka naman. As simple as, diba, communication is kailangan kung talagang may narinig kang hindi maganda, dediretsuhin mo, paprangkahin mo, uy, totoo bang sinabi mo to? Totoo bang ginawa mo to? Ba't di mo gawin kay Presidente? Isa relationship na, any relationship, even families, nag-aaway because of miscommunication. How much more kung bansa ang responsibilidad mo? Ayaw mo man lang magtanong ng diretsyo kung sino-sino amuyong ang tinatanong mo. Kung sino-sino dyan. Kaya akala ko ba, this is a secret agreement between PRRD and Xi Jinping. So the only person who would know about it is si Pangulong Duterte. Bakit di mo tanongin ng diretsyo? Ba't paikot-ikot ka pa?
kung sino-sino pa tinatanong mo. Ano ba? Natatakot ka ba kay PRRD? Ang bait-bait yung tao na yun eh. Pero sagot daw ni Anyo sa Pangulo, hindi siya kasama sa diskusyon. Giyet naman ni Pangulong Marcos, handa siya makipag-usap kay Duterte tungkol sa naturang Or bakit ang tagal? Handa ka makipag-usap pero hanggang ngayon di pa kinakausap. Ilang beses mo na sinabi yan. Handa ka makipag-usap. Handa ka makipag-usap. Ayan yung kapatid mo. Di ba? Feeling close sa mga Duterte, si Amy. Bakit di mo gamitin yung kapatid mo? Uy, kausapin mo nga yung mga Duterte. Tanungin mo nga kung ano ba talaga yan. Ano pagsilbi niyang kapatid mo? Na putak ng putak yan. secret agreement basta't ibigay sa kanya ang mga dokumento para mapag-aralan din niya. Ipinagkibit-balikat lang naman ni Pangulong Marcos ang hirit ni Duterte na crybaby siya at lagi raw umaasa sa Amerika. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means Mr. President, when you say crybaby, it doesn't mean literally umiiyak. Kasi may mga crybaby dyan na hindi nga umiiyak publicly, pero sa loob mahina. Hindi ko sinasabing ganun ka ha, pero yun ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte ng crybaby. Hindi ibig sabihin literal na umiiyak ka sa publiko. Maaaring sinasabi niya ay mahina kanila lang. Yun ang ibig niya sabihin. So medyo maliho yung dahilan nyo na hindi ako crybaby. Did you see me cry? Hindi ho ganun yun, Mr. President. Parang medyo masyado nyo namang mababaw ng explanation nyo. absolutely nothing to me. The former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious rather. Pasensya na po kayo, Pangulong Marcos ha. Ginagalang ko po kayo pero sablay na naman po yun. When you say ad hominem, ibig sabihin no, may tira na walang kinalaman doon sa argumento, sa issues. Halimbawa, yung hirit nitong isa dito, sabi niya, tanggalin mo nga yung sombrero, upaw ka naman. Anong kinaugnayan nung pagiging upaw ko sa issue? Wala. Yun ang ad hominem. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na crybaby, hindi ad hominem po yun. Ang ibig sabihin niya nun, you are weak and you are just following the Americans. Hindi ad hominem yun, Mr. President. I'm sorry to disagree with you. Minsan talaga medyo yung comprehension nyo ha, medyo pang ayoko na lang sabihin na pang grade 2. Ayoko sabihin yun pero pag ko na lang sabihin. Discussions. At sa kabila ng banggaan ngayon ni na Pangulong Marcos at Duterte, kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. I don't consider him a political enemy. It takes two to tango. I don't consider him a political enemy. But kaya siya gumagamit ng mga English na parang walang kinaugnayan doon sa sagot niya. It takes two to tango. He is not my political enemy. Oo, pwede pa yung he is not my political enemy. Pero it takes two to tango. Anong relate nun? Doon sa example mong yun?